Ito yung mga tinta niya. Ang code niya 003. Ang warranty, standard warranty niya is 2 years. Fake Epson inks can destroy your printer and will void your warranty. So, hindi siya pwedeng gumamit ng ibang ink. Kailangan original ink ang gagamitin para hindi ma-void ang warranty niya na 2 years. Welcome to my vlog. Dito lang ako sa loob ng bahay. Magbabantay. Ng maliit na kabuhayan. At tuloy mag-o-open ng box. Unboxing ng printer na binili namin ka. Bumili kami ng printer kanina. Dahil nasira na yung printer na isang ginagamit ko. Hirap naman din kasi kapag isa lang ang ginagamit. Lalo na sabay-sabay yung mga nagpapaprint. Ito yung bagong printer na binili namin. Sige, manual. Ito yung manual niya. Bali Epson L5290 series. Ito yung pinaka-cord. May kasama siyang cord. USB cord. Pang-connect sa printer at saka sa computer. Ito yung sa computer at saka sa kuryente. Merong ink. Halos kamukha din siya ng dati kung anong ginagamit kong printer sa ngayon. Epson L5190 naman yung dati. Na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Nasira kasi itong isa. Itong brand na Canon na gamit ko nasira. Kung ipapagawa ko naman kasi mahal din ng labor at saka yung pyesa. Yung pinaka printer head niya. Medyo mahal din kaya bili na lang ng bago para hindi sumakit ang ulo ko. Bali yung tinta niya kaya walang laman kasi pinakalibrate na namin. Kaya pagdating dito sa bahay, ready to use na. Madali lang naman siyang i-assemble o yung mga cable lang naman ng mga irerektang isasaksak. Alisin natin yung mga plastic. Ito, dito siya nakakonect. Tapos ito yung i-connect sa, ito yung nakakonect sa computer or laptop. Ito yung sa may kuryente. Ito naman doon sa may printer. Testing na natin sa computer. Ito yung pinakalagayan ng coupon band. Tapos adjustable dito. Kung just in case malit ang papaprint, i-adjust lang dito. Malilipat namin dito sa computer. Dito na lang. Ito testing namin. Naikabit ko na. Bali itong puti na to wire. Ito yung nakatugon doon sa may computer. Tapos dito siya sa may printer.
Okay na, nakakonect na lahat from printer to computer. Ito yung mga main feature niya o yung mga pwedeng gawin. Pwedeng mag-print, scan, meron po siyang fax, direct wifi internet, may automatic scan. Sa replacement ink, meron siyang sa black 4,500 pages, sa colored 7,500 pages. Pwede siyang i-connect sa cellphone. Diretso scan. Nakapag-download na pala ako kanina ng driver ng printer. Kung magla-download, punta lang ng Google. Hanapin lang yung site ng Epson. Ito, kiklik pala yung Epson. Kung anong model yung printer mo, yun ang ida-download mo. Nakikabit ko na lahat ng cable, so open ko na ang printer para ma-testing. Okay na, naka-open na. Ito na ang exciting part. Magpiprint na tayo. Okay na print. Titingnan natin kung anong output. Mabilis din siyang mag-print. Maganda ang output niya. Kuha lahat. Ngayon naman magta-try tayo mag-xerox dito sa taas PDF niya. Bali ito yung daanan ng papel kapag mag-xerox ng loob. Dito sa pinaka-taas ng printer. Paglagay natin ng papel na i-xerox, titingin tayo dito sa may screen. Kapag may nakita tayong nakasulat na kulay blue na maliit, ito, ibig sabihin nababasa yung i-xerox natin. Pag nailagay na natin yung papel, pindutin lang natin yung OK, tapos click dito. Lumalakad na yung papel, ibig sabihin nababasa yung i-xerox. Malalaman natin kung maganda rin ang output ng xerox dito sa PDF. Ito yung xerox niya. Same lang din sa pinrint. Maganda rin ang output. Kapag wala mag-xerox dito sa taas, kailangan ng papel hindi manipis o hindi lukot. Kasi kapag kalukot, kakainin siya, di siya magdidire-diretso. Baka masira lang ang document. Okay naman ang mga output. Satisfied naman ako sa xerox at saka sa print. Kung short naman, pwede rin dito sa glass mag-xerox. Short at saka A4 size. Scan at saka xerox pwede na dito sa glass. Ito yung bago, ay naman yung luma. Yung isang nasira, nakabox na. Ito pinagawa ko. 1,007 din ang siningil sa akin, pero okay naman. Kung aabot siya ng 3 to 6 months, maganda. Bali, nabili ko yung Epson L5190 ng halagang 13,796. In here. Thanks for watching.